92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, mga kapatid, magandang gabi. It's 9:36 na nga ngayong Tuesday night na ito. Kumusta po ba ang inyong pagbabiyahe? Para sa lahat ng mga kumita na, aba, sige na, magsiuwian na nga po kayo. Dun sa mga naka-boundary na. Sige, uwi na. Meron na tayong meron ng pondo, mga kapatid. Ayan, at syempre, ay magandang gabi po. Ako po ang inyong mga kasama, pansamantalang humahalili para kay Brother June Banaag. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy ng programa nating Heart to Heart. Pero syempre, isang karangalan po ang pansamantalang humalili nga kay Brother June dito sa napakagandang show ng The Dr. Love Radio Show. At syempre, hindi nga po tayo mauubusan ng mga trivia kahit na nga po patapos ang ating araw ngayong Tuesday na ito. Alam niyo po ba ngayon ay Global Hand Washing Day? Ayun yun ha. Hindi po pala ito inumpisahan nung nagkaroon lamang ng pandemic. Ha? Ayan, 2008 pa po pala ipinatupad ito para makaiwas sa mga sakit katulad ng diarrhea, katulad ng pneumonia. Nga lang, hindi po ito madalas na binibigyang pansin 'di ba? Pero kita nyo nga naman. Nung dumating na ang malaking dagok sa bansa natin, lalo na nga ang COVID-19, hindi ba't ito ang naging kasangga natin bukod sa mga face masks, sa mga face shields, 'di ba? Ang proper hand washing. Ayan po 'yan, mga kapatid, Pero alam nyo nung kami mga bata pa, kapag kayo ay galing sa pamilya ng nurses, ng mga doktor, ganyan, talagang pinapaalala sa inyo bata pa lang na lagi maghuhugas ng kamay. Ang nanay ko is registered nurse. Kaya kami noon kapag maglalaro, kahit sa loob ng bahay o sa labas ng bahay, bago kumain, maghuhugas ng kamay na sasabunin. Ayan, babrushin pa nga yung kuko mo. 'Di ba? Doon kasi sumisingit ang mga mikrobyo. Ayan. At syempre, kapag ka naman ikaw ay umidad na, hindi lang naman po mga bata madadala mo kasi yan habang tumatanda ka. 'Di ba? Yung proper hand washing. Hindi pa nga dati familiar yung 'di ba? Sabi, kumanta raw ng happy birthday, ganyan, para nakakaaliw. Ayan, pero talaga naman, ewan ko ba hanggang ngayon, bit ko po iyan. Tapos yung iba, ugali sa atin, magsi-CR. Jen, Mike Santillan, magsi-CR. Tapos hindi na gumuhugas ng kamay. Kahit mga nag-tissue kayo, kahit mga sa mga kalalakihan, lalong-lalo na, sa mga lalaki, maghugas tayo ng kamay. May sumabit o wala. Kapag tayo alam nyo na, nag-number 1, ayan, yung number 1 lang naman. At syempre, lalo na kapag yung higit pa doon sa number 1. Diba? Maghuhugas ng kamay, magsasabon, ang sanitizer dahil, dahil kita nyo naman, hindi lang naman po nung COVID-19, eto nga, napapansin ko na naman ngayon, eto na, medyo nagiging careless na naman ang marami, mapabata, mga matatanda, pagkahawak ng ganito, ayun na naman. Samantala nung may COVID, mayat-maya alcohol. Mayat-maya, natutuyo na nga yung skin. yung balat ka-alcohol, pero okay lang. Naghahanap pa nga ng mga mababangong mga alcohol noon. Pero ngayon, parang ayan na naman, nakakalimot na naman tayo. Tapos magtataka, bakit sinisipon? Bakit kaya ako nahawa? Hindi ko naman kinakausap yung office mate ko na sinisipon. Yung doorknob nga kasi, isa lang naman yung pinto nyo. Hindi naman kayo pwede magdala ng kanya-kanyang pinto sa opisina. 'Di ba? Hindi naman kayo pwede mag-gloves. Ayan, yung mga ganyan. Talaga ito si Mike Santillan, pagka naghugas daw ng kamay si Mike, inaamoy niya kung mabango. Ayan, kasi nga nakakaaliw din, 'di ba? Nakakadagdag ng confidence mo kapag mabango yung alcohol. Kasi meron yung mga medyo matatapang masyado yung amoy. O kaya hindi kaya-aya yung amoy. Tama ba? Hindi lang sa mga alcohol, pati yung mga sanitizer. 'Di ba? Pumipili talaga tayo. May mga brand pa nga tayong hinahanap noon 'di ba? Pero iba naman kapag inamoy muna bago naghugas. Ewan ko kung anong trip yun. Iba naman po yung hugas kamay na pag-uugali. Na parang si Pilato yan.
'Di ba? Na parang, oh, wala akong kinalaman diyan. Bahala kayo. Hatulan niyo siya. Oo, sa hatulan niyo siya sa ayon sa inyong batas. Oh, yan mga naghugas kamay, kinalimutan kunyari wala siyang kinalaman, pero sa totoo lang, isa rin siya sa mga humatol. Ayan, at para simulan na nga po mga kapatid ang ating makabuluhang kwentuhan at mga throwback na mga tugtugan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media. Hanapin lamang ang @Radyo 5 True FM, mga giliw kong mga kapatid, at Radyo 5 True FM sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, TikTok, Threads, at sa X na dating Twitter. Yan. At syempre, sa oras nga po nating 9:42, sa aming pagbabalik, ihahatid na rin po namin ang napakahalaga, isa sa mga pinakamahalaga talaga na balita na dapat nating malaman araw-araw. At yan nga po, ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, 11 kabanata, nagsisimula sa 37 talata at nagtatapos sa 41 talata. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ang pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Aba, 9:47, napakagaling po. Pinag-uusapan lamang natin kanina ang anong tawag nga dito, yung hand washing hand wash day. Oo, ngayong araw na ito dahil may kinalaman po pala talaga yan sa ating gospel, sa ating mabuting balita, yung mga paghuhugas ng kamay. Di ba? Pero kita nyo naman, para sa lahat po ng mga nahuhusgahan nang dahil sila ay sa tingin ng iba ay merong mga pagkakamali. Pero yung mga judger, yan, yung mga humuhusga pala, ay mas madumi pa ang kalooban. 'Di ba? Alam nyo, dito sa ebanghelyo natin ngayon ay pinapakita lamang na meron talaga sadya noong una pang panahon. Panahon pa nga ni Jesus ay meron na talaga mga taong mapanghusga at naghihintay lamang na tayo ay magkamali. Pero ang hindi nila alam, na ang mas mahalaga pa rin mula noon magpasa hanggang ngayon ay hindi yung pagpapakitang tao natin. Hindi yung nakikita na, ay, gumagawa ng mabuti, ay, ganito, ganyan, i-video natin, i-video natin at i-send sa social media ang pagtulong natin. Di ba, pinapakitang ganun. Pero sa totoo lang, kapag meron talagang kailangang matulungan na isang kamag-anak, isang kaibigan, yan, ganoon pero para sa views, for the views, sabi nga nila, for the views, para maging famous, para maging kilala sa paggawa ng mabuti, nagiging masama pa rin. Nagiging masama pa rin dahil nga po hindi tama
wala sa kalooban niya talaga yung paggawa ng mabuti. Kaya mas maganda na ugaliin natin mga kapatid na linisin ang ating mga kalooban at tumulong ng taos sa ating mga puso at hindi yung tayo ay maging pakitang tao. Dahil mas maganda at higit na pinagpapala yung mga tao na nagpapasaya ng kalooban ng iba. Yan, at nagpapagaan ng buhay nila. Yung mga tumutulong ng bukal sa kalooban. May nakakakita o walang nakakakita, ayan, malinis ang kanilang kalooban sa pagtulong. Sana ganun ka rin, mag-iingat po kayo. Malapit na naman ang eleksyon. Marami na naman ang tutulong sa inyo. Alam nyo, dun nga sa amin, hindi ko na lang sasabihin kung saan particular na village. Sabi ng isang kakilala ko, alam mo, Kuya Poy, dito sa village namin, noong mga bata pa tayo, ang tagal-tagal na. Hindi kami nagse-celebrate ng pista. Hindi kami nagse-celebrate ng pista, walang merong misa, ganyan, pero yung pabanda, yung pamusiko, ganyan, wala. Walang gano'n, may mga palaro yata, I don't know. Sabi niya, nagulat ako sa edad kong to. Hindi pa naman katandaan yung kausap ko. Sa edad kong ito, ngayon ko lang nakita na merong pabanda, merong pakain, merong, yung pala, courtesy off. Wag niyong kalilimutan, Sir Ron Ortigas, at Sir Rome Ortigas. Wag niyong kalilimutan nga pala, sino ba nagbigay sa atin ng bandang ng musiko? Yan, nagpakain pa sa atin dito, Biruin nyo, halos 40 anyos na rin yung yung kausap ko Sabi, ang tagal ko na dito sa lugar na to. Ngayon lang may umiikot na banda dito sa fiesta. Sabi, ngayon ko nga lang nalaman, fiesta pala dito. Ayan, pero sana nga, sana hindi lang naman sa panahon ng mga eleksyon, dumarating yung ganyang kabutihang loob na galing sa kanila. May mga ganyan ba sa inyo dyan, Jen? Marami? Ang dami biglang mga activities, no? Ang dami mga nagbibigay ng ayuda. Sa amin nga, linggo-linggo may mga ayuda. Sabi ko, pambihira. Kabi-kabila, nagta-traffic dahil sa paayuda. Ang daming pera. Sige, sana lang pagkatapos ng eleksyon may mga paayuda pa rin. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, wala yan. Wala na yan. Okay. Pero eto, magandang gabi muna. Ayan, sabi, biglang ramdam na ramdam at kakilalang kakilala ka pa. Pati mga ninuno mo nga kilala yung lolo mo na namamahinga na, kilala pala ako nito. Tapos nito lang, just recently, meron akong, ito na naman. Ayan, kasi napag-usapan na lang din natin, yung biglang mababait pagka nasa harap mo Pero hugas kamay kapag mga nasa pwesto. Ito, ilang eleksyon, laging kumakandidato. Hindi pinapalad na manalo. Pero doon sa mga eleksyon na yun, talaga namang kakamayang ka. Kahit madumi kamay. Nagkakalikot ako ng sasakyan. Tila 2 eleksyon. Yung huli, nagkakalikot ako ng sasakyan. So medyo pinagpag ko pa yung kamay ko. Kinamayan ako. Noong nakaraan, hindi naman ako nag-ano. Pero basta lagi, ano na nga to Anong tawag mo rito? Grand Slam na. Nag-Grand Slam. Puro talo. Hall of Fame na. Hall of Famer sa losers squad. Ayan, pero pagka panahon ng eleksyon, sige ang pakikipagdaupan palad, pakikipaghuntahan. Kilala pala yung tatay ko, kilala pala yung lolo ko, alam pala kung saan ang probinsya namin na hindi ko alam. Di ba ganyan? Pero just recently, nakita ko, hindi siya kakandidato Katapat ko na, halos magkaamuyan na kami ng batok. Wala. Wala talaga. Wala talaga. Tinanguan mo na. Ginitian mo na. Wala. Hindi ako kakandidato ngayon Etso pera ka muna, Kuya Poy, ganyan. Ay, nako, nakakatuwa. Kaya dyan pa lang, makikita na natin kung sino ho talaga, yung mga totoo na gusto talaga na at merong nasa kaibuturan ng kanilang puso ang mga gagawin at ginagawa. Ayan. Ito, batiin muna natin si Kuya Johnny Enesilio. Ayan Kuya Johnny kasisimula pala ng programa ko. Grabe Ang sweet mo talaga. Ingat po sa pag-uwi.
Kauumpisa, kararating ko lang, uwi na agad ha. Kuya Johnny Enesilio ng Loyong. Ayan, hello po dyan ha, sa Luyong Marikina. Ayan, thank you so very much. Si Cassie Bernardo at syempre si classmate Lala Kulipano. At si Jen, thank you so very much. Sino pa? Sina Bea Dalisay, Rolls Alcasuda ng Caloocan City, si Nod Cruz. Maraming salamat po. Nicolas Andrew Labra. At ganun na rin ha, sino to? Ang kaibigan natin, Santi, sa Cebu. Ayan. Sino nga yun? Ano nga pangalan? Kasi na ano na rito, kinain na nung ano ko eh. Maraming salamat sa inyo pong laging pakikinig. Nakita mo ba? Mamaya babatiin natin. Ayan, pero eto pa ha. Dahil 5 minutes bago mag-alas 10 ng gabi, panibagong aral naman sa buhay ang hatid ng isa sa mga inaabangan natin, ang face-to-face hirit ni Dr. Love. Napapanood nga po ito, ang face-to-face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 ng umaga. At meron din pong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula 8 to 9 ng gabi. Kaya kung nais nyo po magkomento, ay pwede nga po kayong magpadala ng message sa amin now na dito sa Dr. Love Facebook Messenger, o kaya naman ay mag-comment na agad-agad sa ating live stream. O kung gusto nyo magkausap tayo, sana magkausap tayo kapatid ha. Eto ang mga hotlines natin, 8689-3289. Ulitin ko ha, 8689-3289. O kaya naman ay ang 8689-3290. Kaya naman, halika na. Panoorin na natin ang face-to-face hirit ni Dr. Love. Mister ko? Nya? Nila? Lubayan mo. Dami Sige. Sino ho ang inirereklamo ninyo? Si Aliyah ho. Sino Aliyah. po? Aliyah. Bakit? Anong problema ninyo kay Aliyah? Kasi kinalantarin niya yung asawa ko, kaya iniwanan na ako. Nasa kanya na siguro. Nasa kanya na yung asawa mo? Bakit ka pumayag? Wala akong magagawa eh. Mas bata ho siya sa akin. Ano ang eksaktong nangyari sa kanila para hiwalayan ka ng iyong asawa? Kasi yung nung nagtatrabaho siya, pagsusweldo siya ng Sabado, halos wala nang nakakarating sa aming pera. Yung pala, nauubos na sa kanya. Dumadaan na po sa kanya. Ano bang trabaho ng asawa mo? Nagko-construction lang po. Construction. Ngayon, saan niya nakilala itong Doon lang po sa amin kasi halos kalapit bahay lang namin siya eh. Okay. Paano mo nalaman na merong relasyon ang asawa mo at si Kasi Aliyah? tuwing Sabado pag sweldo siya, halos hindi siya nakakauwi. Tapos sinubaybayan ko kung saan siya pupunta. Siya nakakasama niya. Siya nakikita. Sinubaybayan? Gaano na ito katagal na may relasyon sila? Matagal na rin kami. Gaano katagal? Buwan? Taon? Na po, taon na ho. Taon Iniwanan ko na ho, pinabayaan ko na. May mga anak kayo? Pero dalawa. Dalawa yung anak ninyo. Pinapili ka ba? Ng asawa mo? Pinamili mo ba siya? Sinabi mo bang mamili ka? Ako o yung Aliyah na yan? Ganon? Di, halos iniwan ko na rin ho. Binigay ko na sa kanya kasi. Ikaw ang umiwan. Ikaw yung sumuko. Galit pa rin ho ako sa kanya ngayon kasi nga, ganun ginawa niya sa amin eh. Nang dahil sa kanya, iniwan kami ng asawa ko. Ng mga anak ko. Proud daw si Aliyah at siya pa raw ang nagkakalat. Totoo halos ba yan? lahat ng kalakihan doon sa amin, halos ganyan ginagawa niya. Siya ang sinasabing babaeng sumira sa pamilya ni Edna. Isa ka nga bang homewrecker? Aliyah, pasok!
Alia, diretsahang tanong. Totoo ba ang paratang sa'yo na sinira mo ang pamilya ni na Edna? Niyaya po ako ng asawa niya makipag-inuman sa akin. Hindi ko naman po gugustuhin na makilandian sa akin yung asawa niya eh. Okay, niyaya kang makipag-inuman sa asawa ni Aling Edna, sumama ka. Sumama po Saan ako. kayo nag-inuman? Doon po sa bahay ng ang lalaki. O, tapos ano nangyari? May nangyari po sa amin isang gabi lang po. May nangyari sa inyo na isang gabi. Bakit ka sumama sa inuman? Alam mo may asawa? Hindi ko naman po alam. Hindi naman po sa akin sinabi ng lalaki. Na may Na may asawa po asawa? siya, na may anak eh. Alam mo, magkalapit bahay lang tayo, tapos hindi mo alam na may asawa Hindi yan yun. totoo. Ako? Hindi totoo ang alin. Ano? Hindi sinabi sa akin ng asawa ko na may asawa pala siya. Bakit nakipaglandian? Hindi ko naman gugustuhin na ano eh, na... Ganun ka na talaga. Yung lalaki mo. Ganun ang trabaho mo eh, di ba? Hindi ko yung trabaho. Hoy! Hindi ko Lahat yung ka trabaho. ng lalaki Sorry, doon, kalantari. excuse me. Para lang ano, magkapera ka? Okay. Lang binigay sa akin pera. O, sige nga. Hindi naman talaga ang trabaho mo eh, kahit walang ibigay sa yung pera. Okay. Bakit? Sorry. Diba? Kailan ito nangyari, Alia? Matagal na po. 2 years na po may Okay. Ba't sinasabi ni Aling Edna na magkasama kayo ngayon ng asawa niya? Totoo ba? Ay, hindi po. Hindi yan? Hindi po yan totoo. yun. So, yung nangyari nung gabi na yon ay yun lamang, hindi na naulit? Hindi na po. Hindi na po naulit. Nakita mo ba ulit yung asawa niya? Ay, hindi na po. So, hindi ikaw ang kinakasama ngayon Hindi na po. nung asawa. Yung So, iba na Ako, po. maniwala ako kayo. Siya. ano ang alam nyo, Ate Edna? Dahil nakikita ko siya pupunta sa kanya eh. Nagsisinungaling lang yan eh. Napakasinungaling mo. Nakita mo rin ba na inakit ni Alia ang mister mo? Ano ito? Opo, doon po yan sa inuman, malandi po talaga yung babae na yan. Ay, hindi Hoy, yan totoo! Hindi yan totoo, Ay, sorry. hindi yan totoo. Pag nakakainom ka, malandi ka na, paikot-ikot ka, karengking ka talaga. Alam mo yan, sa buong barangay natin, ang dami natin, kung dadaling ko dito, kulang tong studyong to. Tandaan mo yan. Wow! Jean, kwento mo sa amin ang nangyari. Sa asawa mo lang. Ano nangyari sa asawa mo naman? Ganito po yan, nagiinuman po kami maghihipag. Kung nasa po kasing inuman nandun yan, sumusulpot yan na parang kabute. Ngayon po, pag nakakainom siya, sumasayaw-sayaw, yun, nung nanglilingkis na po ng may asawa na may asawa. Di ba? Ganun ka, malandi ka. Tandaan mo yan, malandi ka, walang magandang malandi. Okay, so ano nangyari sa asawa mo at kay Alia? Wala naman po, muntikan lang po, kung di ko po nakita, muntikan po yung pang-abot niyan. Si Alia ba pag inuman, iniimbitahan nyo? Hindi po namin niimbitahan Paano yan. ba't yung tinatagayan kung hindi imbitado? Dumadaan po yan doon, Parating na lang yun doon. papansin, tapos pag tinagayin, uupo. Hindi naman siya tinatawag, punta ng punta doon kasi po madaming lalaki. Malandi yan, kung nasa may mga lalaki, lagi ka nandun. Diba? May ganun pa rin pala Anto, ngayon. nandun ka. Okay, mamaya Alia, pagbibigyan kita makasagot ha. Si Jean muna. So Jean, nakita ba ng dalawang mata mo na nilandi talaga ni Alia yung Nakita asawa mo? ko po eh. Paano? Pag siya nagbibigay ng tagay, kinukuha niya yung tagay, ilalagay sa asawa ko. Gaganon, tapos gaganon pa niya yung ano niya. Oh, di ba? Huwag kang yumakap, di mo asawa yun. Bakit hindi mo hinarap habang nandoon kayo sa inuman? Hinarap ko po siya, napigilan lang po kami. Okay. Pinapalis na nga po yun, ayaw po umalis. Alia, anong meron sa mister ni Jean? Gusto mo ba siya o Hindi ikaw ko yung po inakit? gusto. Hindi Ano ko po nangyari? gusto. Yung asawa niya rin po nangyayaya sa akin. Chinachat pa ako sa cellphone. Wow! Ang Hindi niya alam. Ang ganda Naiingit naman, kasi sa te. kaseksihan ko pag ako dumadaan. Sexy! sa Naglalaway ganda. yung mga asawa nila sa akin. Wow! Ang ganda mo, ha? Sinong hindi magugustuhan ng lalaki sa naglalaway na sila? Oh, sa pag ako dumadaan. Ilang pasok ko kaya mukha mo dito kung maganda ka. Ha? Tingnan natin. May nangyari ba sa inyo ng Wala asawa po ni kami Jean? nangyari kasi maliit yung asawa. Bakit? Kasi po, nagkagusto rin po ako sa lalaki. Kasi nga, Makati ka. Nagkagustuhan kami Madaming dalawa lalaki. ng isa't isa. Pero isang gabi lang yun. Isang gabi lang po. Naniniwala ka bang isang gabi lang yun? Hindi kami naniniwala. Malandi yan eh. Paano isang gabi? Kung saan kanto ka nagpupunta, di ba? Isang gabi Alam lang may ikaw pa nga nangyari sa amin sa pupunta dun asawa eh. mo. Wala akong nangyari. Oo, nahawakan Kasi mo. maliit. Paano? Sa mga magulang na nanonood sa ating programa ngayon, sa episode natin, balikan ho natin ang ating mga anak, tingnan natin sila, at i-evaluate natin ang uri ng ating mga anak.
ang uri ng values na ating itinatanim sa ating mga anak. I have quite a good number of questions para kay Aliyah. Aliyah, ang nanay at ang tatay mo ba ay buhay pa hanggang sa ngayon? Wala na po yung tatay ko po. Wala na po ang tatay mo. Ang Nanay ko na nanay lang po. mo, Buhay pa po. buhay pa. Nagkasama kayo at lumaki ka ba kasama ng nanay mo? Nanay ko lang po, tapos yung tatay ko hindi ko po nakasama. Oo, lumaki ka kasama ng nanay mo. Hanggang ngayon, kasama mo nanay mo. Okay. Kawawa naman kasi yung mga magulang na nasa ganitong sitwasyon. Taon pa lang po ako iniwan ng tatay. Meron akong mga katanungan sa iyo, Aliyah, na hindi ko lang masagot. Katunayan, naging makasalanan din ako, nagtaksil din ako sa asawa ko nung araw. Ang tanong ko, napakadali mo na ibinagsak ang bataan sa asawa ni Edna dahil one night stand lang, nagkainuman kayo, nalaglag ng panty mo. Isang gabi lang yon, hindi na naulit. Hindi na po. Bakit ganun kabilis? Lasing din po kasi po ako nun eh. At nangyayari ito kapag lasing ka? Opo. Yung lasing na wala ka ng malay? Wala na po. Wala ka ng malay? Wala na po. Maligalig ka kasi pag Meron po kasi nakakainom. nilalagay minsan na betchin sa alak. Bechin. Opo. Ikaw, bebetsin. Okay, you'll have to convince me, but Alam mo naman yun kung last mahirap night, paniwalaan. Mahirap paniwalaan. Ang pinagtataka ko lang, ang values. Hindi, I am not here to question your values o ang fundasyon ng iyong values. Ganun ba kadali sa isang babae na may dignidad ang ilaglag ang panty niya at makipagtalik sa isang lalaking nakainuman ko lang ngayong gabi? Hindi dapat. Una, Depende. walang namamagitan sa atin na pagmamahalan o relasyon. No? Ang naging basehan mo lang, ducks or maliit. No? Bakit mo naman hahawakan Kaya nga, di mo ang asawa. ari ng isang lalaki kung hindi mo karelasyon? Tama. Ito yung mga tanong na itinatanong ng mga nanonood ngayon doon sa klase ng paglaki mo at sa pananaw mo sa buhay. Kasi tinitingnan ko kanina pa, wala kang remorse, anak. Wala kang remorse. Proud na proud, Proud na proud ka pa. Ba't hindi ka Edna, ganun? nakuha ko yung asawa mo, one night stand lang kami. Anong pangalan? Si Jean. Jean, ang liit ng whatever, you know? And you were very proud. Yung Proud pa mga anak ni Imelda, ganun din. Parang walang remorse ako nakikita sa'yo, na parang hindi ka nakukonsiyensya. Sa isang... Ang masasabi ko lang, anak, sa Bible, maraming mga pagkakataon na ang mga babae ay natukso dahil ginamit ng Diablo. Ang Diablo, ang purpose ng Diablo, wasakin ang pamilya. At anak, yun ang ginagawa mo ngayon. Winawasak mo ang pamilya. Ginagamit ka ng Diablo dahil wala kang pagkilala sa Diyos. At hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Diyos. Pero may pag-asa pa. Pwede ka pa, anak, magbago. Baka may problema ka lang na maaaring matulungan ni Dr. Camille. Pero hindi ito ang normal na takbo ng buhay sa isang society. Walang tatanggap sa iyo sa lipunan na may takot sa Diyos kapag ganyan ang uri ng iyong pamumuhay. Hindi kita hinahatulan. Sinasabi ko sa iyo, may dapat baguhin, anak. Baka wala pa ang Diyos sa puso mo. We are willing to help you. Ang programa ito. Maraming salamat, Dr. Love. And that's so true. Naku, kita nyo naman ha, marami ang biglang mga nabuhayan ng dugo ng dahil sa pagkainis dito kay Aliyah. Na talaga naman parang wala na, binitiwan niya na ang kanyang lahat ng values bilang isang babae, bilang isang anak, bilang isang kapatid, kung meron mga kapatid at wala na, tuloy-tuloy na yan. Bilang isang kapitbahay, wala na siyang pakialam. Di ba? Mga asawa na eh. Mga asawa na namang mga kapitbahay niya. Pero sige-sige lang, ang banat. Pagka may inuman, sige, sayaw-sayaw. May sinasabi pa, binebetchin. Alam mo palang binebetchin eh. Gusto mo rin.
o na nahihilo-hilo ka dyan. Pero syempre, pagka ganito mga usapan, alam ko nang gagalaiti rin ang marami po sa inyo, no? Kaya naman mula pa sa Pampanga, kausapin na nga natin si Sugar. Sugar, magandang gabi sa'yo. Kuya Poy. Oo, magandang gabi. Ano ba ang BP mo ngayon pagkatapos mong marinig ang face-to-face hearing ni Dr. Love? 170 over 200. Ba, mas mataas pa yung yung diastolic mo. Nabaliktad na yun. Nabaliktad. Oh, naku ano bang dapat na gawin nga? Pero syempre, sa huli nga nakita mo medyo nangingilid yung luha. Para po sa mga nakapanood, medyo nangingilid na rin naman yung luha nitong si Aliyah habang siya ay pinagsasabihan bilang isang ama nitong si Brother June Banaag. Nakikita po natin, nababagbag na Yan, nababagbag na ang kanyang damdamin. Pero sa isang babae rin. Ayan, wag naman na nating husgahan, Sugar, Alam na natin yung mali niya at mukhang alam niya na yung mali niya. Ano ang dapat ngang baguhin kung sakaling nasa ganyang landasin ang isang Aliyah o ang isang babae? Hindi natin husgahan, Kuya Poy. And siguro, ang sasabihin ko ngayon is hindi lang para sa kanya, kundi para sa ibang mga babae na meron ding mga ganon na mga gawain. Una, sorry, pardon me, I'm sorry. Inuuna ko na, I'm sorry. Siguro medyo masakit lang. Una, hindi ho natin pwedeng ipagmalaki ang katangiang kalandian. Lalo na, hindi natin pwedeng ituring lalo na trophy kung halimbawa na ang ating naging ka-one night stand or karelasyon ay may asawa. Dahil sabi nga nila, ang mga lalaki ay may kasabihan, kay Juan, kay Pedro, Ganon din, I suppose, sa mga babae. Dahil wala namang papayag na babae na ulo ko na lang siguro ang babae na papayag na, sige, okay lang na makashare kita sa asawa ko. So, naiintindihan naman natin na si Aliyah ay sabi niya nga, 10 taon siya, parang nung mawala yung father niya. And siguro, hindi siya nagabayan ng maayos ng mami niya. Ayaw naman natin na maghusga dahil wala naman tayo doon. So, siguro. However, nung lumaki na kasi siya, alam niya na ang tama at mali. Yan, tama. So, dapat inintindi niya na yon. At dapat inilagay niya na ang posisyon niya sa kanyang mga kapwa babae. Sa mga may kahalintulad na ganito na case, Kuya Poy, siguro po wala nang sasarap pa doon na matatawag ninyong inyo. At saka tayong mga babae ay katulad din ng mga lalaki, ang katawan natin ay sagrado. Tayo ay hindi mga hayop na kapag nakaramdam, sabi nga nung isang napanood ko urge. You are in diba? heat. In Hindi po heat? dapat Urge? na ganon. Okay. Yeah. Hindi po tayo dapat na basta na lang susumpungin ng ganon dahil tayo ay tao. So, napaka-importante na ang mga babae magkakaroon pa rin syempre ng pag-iingat at dignidad sa kanilang sarili. Oo. So, sa kaso ni Aliyah, parang bata pa naman siya, Kuya Poy. Bata sa radio pa. lang kasi Oo, maaga nga lang rin ang mga pagkakamali. Pero, napakasarap na marinig din na merong pang pag-asa. Lalo na kung ikaw ay gugrupo o sasama doon sa mga mabubuting mga kaibigan. Kung hindi man sa mga mabubuting kaibigan, yun lang malaman mo yung tama at yung mali. Yung malaman mo ang kaliwa sa kanan. Harap sa likuran. Diba? Sabi Ganun nga, yun Kuya Poy, piliin mo ang iyong mga kaibigan. Siguro para kay Aliyah, kung talagang wala siyang guidance na nakukuha ng maayos sa kanyang pamilya, particularly sa kanyang magulang, kung ano man, mas maganda kung piliin na lang niya yung mga kaibigan na dadalhin siya sa tama. Kasi sayang naman, tama naman, may future pa siya. Oo naman. Maraming salamat sa iyo, Sugar. Kuya Poy, pasensya na. Hindi, okay lang yan. Oo, ganyan talaga ang katotohanan. Masakit sa tenga, pero yan naman ay mas makakatulong din sa ating mga desisyon in the future. At saka nililinaw ko lang na hindi ko hinusgahan si Aliyah. Gusto ko lang sabihin kasi I think parang baka yun ang paraan para yung mga ibang tao ay magising. Halimbawa may mga ganun ng kaso. So, yun. Salamat, Kuya Poy. Thank you so very much. At yan na nga po ang nilalaman ng ating face-to-face, ang hirit ni Dr. Love na merong titulong Mr. Ko, Nya, Nila,
lubayan mo. Nako, iha. O, magbago ka na. At sana nga, sa mga panahong ito, no, nagbabago ka na, nasa edad ka na, wag nang sabihin na wala na kasi akong tatay. Wag na yun. Buhay na. Yung iba naman sasabihin, iniwan kami ng tatay namin, ng nanay namin, kung sino man yung umalis. Buhay mo, desisyon mo, pag-ingatan mo yung mga desisyon mo. Okay? Oras na natin 14 minutes. Makalipas ang 10:00 ng gabi at susunod na nga po ang mga pinakamaiinit na mga balitang nangyari sa maghapon sa aming pagbabalik dito sa Dr. Love Radio Show. Kasama niyo pa rin po pansamantalang humahalili. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para kay Brother June Banaag. 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, ang oras na natin, it's 28 minutes. Makalipas ang 10:00 ng gabi, yan po ang aking edad. 12 years ago. How I wish. Ayan, at syempre. Yan nga po ang ating oras. Samantala, batiin muna natin si Charisse. Magandang gabi sa iyo, Charisse. At ganoon na rin. Ayan, sa maraming mga nakatutok pa rin sa ating programa. Na yung iba makaramihan po ay papasok sa mga gising na gising ngayong gabing ito. Maraming salamat ha. Tristan Wyatt Gulay, good evening sa iyo at ganoon din kay Elvira Anastasio. Ayan, always take care and God bless you also. Ayan, bumabati siya kay Brother June Banaag. Si Brother June Banaag po ay nanonood sa atin, binibisita, kinukumusta tayo dito palagi. Ayan, habang siya ay nasa kanyang pilgrimage. Ayan, at syempre, ang buong pamilya Manipon na on the way. Dito lang, malapit lang dito sa Mandaluyong. Sa New Zealand. Tama ba? Bakit mayroong isang Manipon na nandito at naiwan? Si Jai Manipon, nakasamahan namin. Iwan? Ba't malungkot? Iniwan niyo raw po si Jaire. Si Jai Manipon. Bakit? Ano bang meron sa New Zealand? Ano bang pwedeng mga maibilin natin doon, kasama yan sa continent ng Australia, ng Oceania. Di ba? Dati kasi turo sa amin sa school, Australian continent, Yan, Oceania pala siya ngayon. Ngayon, sina Herbert Gaor, magandang gabi rin sa'yo, ha? Ayan, gatas ang meron sa New Zealand. Birch tree. Ganyan. Bahala na po kayo, ha? Baka naman, pag-uwi po ninyo. Hindi, mag-ingat po kayo sa inyong pagbiyahe, ha? Sa Familia Manipon. Ang oras na nga po natin ay kalahating oras na. Ayan, 10:30 ng gabi. Okay, at syempre, i-welcome po namin ang inyong mga tawag, ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon para sa ating liham kasaysayan ngayong gabing ito, mga kapatid, ha? At ito nga po ang aming mga hotlines. Ang ating mga hotlines, Jen, ay 8689-3289. At kasama rin ang 8689-3290. Okay? Ito po mga bagong hotlines natin. 8689-3289 at 8689-3290. Kung meron po kayong komento, kung meron po kayong mga suhestyon para sa maririnig nating liham kasaysayan ngayong gabing ito. Okay? Kaya nako mga kapatid, mag-standby na nga po kayo dyan dahil totoong maganda ang ating kwento for today. Sa aming mabilis na pagbabalik. Kaya dyan lamang po kayo, manatiling nakatutok dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, totoong walang tutumbas sa pagmamahal ng isang ina. Pero ang ating pong letter sender tonight, problemado dahil tila hindi yata nakikita ng kanyang mga anak ang pagmamahal niya sa mga ito. Dear Brother June at Kuya Poy, ako po si Wilma. OFW po ako. Libangan ko po ang makinig sa inyo dahil napapawi po ang lungkot ko tuwing napapakinggan ko ang mga hirit ninyo sa face-to-face.
At nakakaaliw din po ang mga payo ni Kuya Poy. Ibabahagi ko din po sana ang problemang kinakaharap ko ngayon, kaya napasulat po ako sa inyo. Matagal na po ako dito sa Dubai, Dr. Love. Bihira po akong umuwi sa atin sa Pilipinas. Ngayong papalapit na naman ang Pasko, hindi pa rin po ako makakauwi dahil po dito ay nagagalit ang mga minamahal kong anak. Wala na po kasi akong asawa. Iniwan na po ako at ang mga anak namin. 2 po ang naging bunga ng aming pagmamahalan. Parehas po silang may galit sa akin. Chinachat po nila ako na selfish daw ako, makasariling ina. Dahil hindi ko man lang maibigay sa kanila sa Pasko ang pagkakataon na makasama ang kanilang nanay. Gustong-gusto ko pong umuwi, sa totoo lang, Brother June. Miss na miss ko na po ang 2 kong dalaga. At sobrang lungkot po rito. Lagi ko po yang sinasabi at ipinapaalala sa kanila. Pero hindi po yata sila naniniwala sa akin. Ang katwiran po ng mga anak ko ay tatagal lang ko sa o hindi raw ako tatagal sa Dubai kung talagang namimiss ko sila at nalulungkot na ako. Kaya Dr. Love, parehas pong babae ang mga bata. Ang isa ay high school, ang isa naman po'y huminto sa pag-aaral. Ang gusto ko lamang po ay ang mabigyan sila ng sigurado at magandang buhay. Kaya ako sumugal at patuloy na nagsasakripisyong hindi muna sila makasama at manilbihan dito sa ibang lupain. Pero bakit po kahit malalaki at may isip na rin naman sila, hindi po nila ako maintindihan? Ang sabi ko po ay marami pa namang mga Paskong daraan at siguradong magkakaroon din kami ng pagkakataong magkasama-sama. Magkakaroon din ako ng pagkakataong umuwi. Pero Dr. Love, galit pa rin ang mga statement nila sa akin. Ang gusto ko lang naman ay ang hindi nila maramdaman na naghihirap sila kahit na wala silang ama na sumusuporta sa kanila. Grabe po ang hapdi sa puso ko. Paano ko nga po ba mapapaamong muli ang aking 2 dalagita? Lubos na gumagalang at umaasa, Wilma. Mga kapatid, ang oras na natin 14 na minuto bago mag-alas 11 ng gabi at napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi ni Wilma na isang ina na overseas Filipino worker. Tsinatsaga na siya ay doon magsilbi sa bansang Dubai at mapalayo sa kanyang 2 dalagita na iniwanan din ng kanilang ama sa kanyang pangangalaga kahit pa nga siya ay nasa Dubai na at naghahanap buhay naman. Unang-una para sa mga ina na katulad ni Wilma, talagang malungkot. Yan naman po ang katotohanan dyan. Talagang malungkot ang mapalayo sa mga inakay mo, sa anak mo. Hindi ho yung layo kasi yan na ilang kanto lang, nandun ka na ulit sa bahay. Diba? Tayo nga dito. Nasa Mandaluyong lang, nasa Quezon City yung anak mo, inaalala mo pa. Pero ito, Dubai na to, malayo na to. Ano man ang mangyari, malayo-layong lakbayin. I mean, yung proximity talagang medyo unimaginable. Okay? Ayan, pero bilang isang ina kasi, Wilma, at sa mga katulad nga po ni Wilma, ay meron ka talagang responsibilidad na hindi lamang limitado doon sa pagpo-provide ng pera, sa pagpo-provide ng mga material na bagay, at nung maginhawang buhay na hinahangad natin.
para sa mga anak natin. Hindi po doon natatapos ang ating responsibilidad. Okay, your young ladies needs your physical presence. Yung dalawang anak mo ay kinakailangan na ang yakap, ang presensya, ang pakikipag-usap nila sa kanilang minamahal na ina. Hinihiling na nila yan eh. Di ba katulad niyan, nakakapag-provide ka ng pera pero tignan mo ang nangyari doon sa isang anak mo huminto pa sa pag-aaral nang dahil nga doon sa kagustuhan niya na makasama ka na. Nagre-rebelde, nag-uumpisa na. Yung isa, yes, nasa high school pa rin naman, nag-aaral. Pero, sabi mo nga kapag ka nag-chat kayo ay nagpapahayag siya ng kanyang galit. At hindi dapat yun ang namamayani, hindi dapat yun ang naririnig natin sa mga anak natin. Masasabi mo ba na nagkukulang ka pa sa pag-provide sa kanila? I don't think so. Oo, dahil sa pagsasakripisyo mo, check, tama yan. Magsasakripisyo talaga tayo, gagawin ang lahat para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga anak. Yung pag-iipon ng pera natin at pagtitiis na mapalayo sa mga espesyal na okasyon. Pero ito naman ang tanong ko sa iyo, Wilma, ilang Pasko na ba ang pinalipas mo? Ilang Pasko na ang pinalipas mo? At hindi na kasi pwedeng hindi na pwedeng pasakan ng mga pariga-regalo mo yung presensya na hinihingi na ng mga anak mo. Kaya ang tanong, dyan sa ipon na gusto natin, magkano nga ba yung matatawag natin na sapat na? Alam ko na hindi madali na basta magsalita na lamang na umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Kung meron kang ipon, halika na. Magtayo ka na lang ng negosyo. Alam mo naman dito, bawat magkakapitbahay may sariling sari-sari store. 'Di ba? Hindi naman gano'n. I don't know, pero kumikita naman kahit papaano, bilib nga tayo no? Pero sasaba ka pa ba? Makikisiksik ka pa ba doon sa magkakapitbahay na 2 hakbang mo lang, sari-sari store. 2 hakbang, ay may sari-sari store din. Ay, may sari-sari store. 'Di ba yung parang gano'n na nagiging siste? Pero hanggang kailan ba na masasabi natin na sapat na talaga ang ating mga ipon? Pero dapat talaga ay pakinggan mo naman itong panawagan ng mga dalagita mo. Ayaw natin na mas lumalim pa yung galit dahil galit na sa salita mo. Hindi na lamang inis o pagtatampo. Si nanay ayaw umuwi ng Pasko. Feeling ko, ilang Pasko na hindi mo sila nakasama. At mas mahalaga yon kaysa sa mga material na bagay, kaysa sa pera na iipunin mo. Kung ano man yung pinangahawakan mo ngayon, Wilma, bakit hindi mo na lang i-save? At samahan mo na yung mga anak mo dito. Okay? Mas kailangan kanila. And dapat physically, ay nandito ka para rin i-guide sila dahil ayan na, sabi mo mga dalagita na nga sila. Ayaw natin na lumayo pa ng lumayo ang kanilang kalooban. But of course, hindi lamang naman ang mga nanay ang dapat na mag-adjust. Para sa mga anak, na katulad nitong mga anak ni Wilma, huwag nyo naman na makuha pang magalit sa inyong mga magulang na nagtsatsaga na nga abroad dahil iba ho ang ugali ng mga nakakahalubilo nila, ng mga nakakatrabaho nila abroad. Meron ho dyan, marami hong mga sikreto na hindi na lamang sinasabi sa inyo ang inyong mga magulang, ang mga kapatid natin na nasa abroad. Akala natin pagka umuwi dito, wow, libre mo ko nito, libre mo ko niyan. Ang size ng sapatos ko ay US size 11, meron pa tayong order. Pero hindi nyo alam kung paano sila sinigawan, hindi nyo alam kung paano sila nakareceive ng mga racist rants. Okay? Na kapag ka nandun sila sa abroad, kung paano sila minaliit, inutus-utusan, 'di ba? Para lang kumita, para mapasaya tayo ng mga naiiwan dito sa Pilipinas. Kayo ba tinatanong nyo ang mga magulang nyo? Kumusta po ba yung mga experiences ninyo? Kasi ang papadala lang natin, natural yung magagandang pictures, yung mga magagandang lugar. Pero bibihira yung nagpapakita ng ganito kahirap yung ginagawa namin. Ganito kadumi yung mga nililinis namin dito. 'Di ba? Pinapakita nyo ba yan sa mga anak ninyo? Siguro now is the proper time. Siguro kahit i-private message ninyo, no? Sa mga anak ninyo, anak, ganito kahirap ang trabaho dito. Hindi lang puro saya, hindi lang magagandang pictures.
talagang ang hirap ding lunukin ng mga pangyayari o para mas lalo nilang maintindihan at hindi nga mauwi sa galit yung kanilang itinatanim sa kanilang mga puso. Yes, bilang isang anak, meron naman din tayo na karapatan na magtampo. Meron tayong karapatan na magtampo, lalo na kung meron talagang tampo na, ayan na, ilang Pasko na, Nay. Oo, nung huli pong Pasko na nandito kayo, nung lang pong ipinanganak ako. Simula noon, mag-aasawa na po ako. May girlfriend na nga ho ako, wala pa kayo. Pasko, umuwi kayo, ilang araw lang. Yan, siguro, pwede na. Oo, na magtampo naman. Pero yung galit, huwag naman galit. Masyado nang malalim yon. Kilalanin din natin ang pagtsatsaga, ang pagpapagal, ang paghihirap ng ating mga ina, ng ating mga ama na nasa ibang bansa at ibigay pa rin natin sa kanila yung tamang respeto habang ipinaglalaban din natin yung ating karapatan bilang mga anak nila na gusto rin natin na maramdaman yung pagmamahal, ang pagkalinga ng isang magulang sa kanyang anak kahit pa papaano, lalo na sa mga espesyal na okasyon. At kapag nga ganito po talaga mga panahon, ilang days na lamang bago magpasko, it's 71 days. Ayan, 71 days to go before Christmas. Emotions are going to be high. Tataas na naman ang mga emosyon dahil hindi ko na naman makakapiling ang nanay ko, hindi ko na naman makakapiling ang tatay ko, diba? O kaya yung jowa ko, yung asawa ko, tataas na naman ang mga emosyon. Marami ang magsasaya, pero meron din mga nalulungkot ng dahil nga po sa mga eksena na katulad nito. Pero, mas maganda na mainam at maayos kayo nakakapag-usap at alamin ano nga ba talaga ang mga sitwasyon kung bakit, anak, pasensya ka na, hindi mo na ako makakauwi. Ipaliwanag nyo sa kanila at kayo rin naman ng mga anak, makinig din sa inyong mga magulang sa kanilang paliwanag. After all, kung para sa kanila lang yan, malamang kung merong pera na yung magulang ninyo, akin na to, pagod na rin naman ako maghanap buhay dito, uwi na ako. Pero ang iniisip nila ay yung matagal pang itatakbo at mas magandang kinabukasan para sa inyo. Ang magalit ay walang lugar para sa ating mga magulang na patuloy na nagsasakripisyo para sa ating mas magandang kinabukasan. Inuulit ko pwedeng magtampo, pero daanin pa rin sa mabuting pakikipag-usap ang pagpapaliwanagan bilang magkakapamilya. 4 na minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre, magandang gabi rin muna sa mga nanonood ngayon kay Jenjen Morales at lalo na sa aking ninang, si Ninang Mara Kapuyan. Hello po sa inyo. Good evening po, Ninang. At salamat sa inyong pakikinig dito sa ating programang Dr. Love Radio Show. Na-miss nyo na ang Dr. Love? Ninang Mara. Ayan, may warmest regards naman sa pamilya Kapuyan. Kasama si, of course, si Ninong Eli Bruce. Ayan. Thank you so very much mga kapatid. O papaano, bukas iimbitahan ko po ulit kayo na magkasama-sama naman tayo. Oo, sa ating pananghaliang tambayan talaga. Ay alas 12 ng tanghali ang ating programang Heart to Heart, H2H with yours truly, Kuya Poy. At syempre, ngayong gabing ito, maraming salamat nga po sa lahat ng mga tumutok sa Dr. Love Radio Show. Ako po ang pansamantalang humahalili. Ayan, para sa kanya. At syempre maraming salamat din sa mga masisipag natin na mga bossing. Ayan, si Boss Raul de la Cruz at ganoon din si Boss Alvin Manyo. Ayan, si Ma'am Cherry Baile and ang ating mga producers, si Jenjen Morales. Gabi na pero very energetic pa. At si Mike Santillan na nagbo-bowling kanina habang nakikinig ng ating mga musika. Ang ating direktor na si Sheikh Mamaril. Thank you so very much. Sir Rome Ortigas. Ayan. At syempre si Jairean Manipon na naiwan ng kanyang pamilya pumunta dyan lang naman sa New Zealand.
yan. Wawa naman si Jarian. O, papaano? Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Pansamantalang humahalilip kay Brother June Banaag para sa inyong napakagandang Dr. Love Radio Show. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.